Nadagdagan ng 2 milyon ang mga Pilipinong may trabaho noong Setyembre at inaasahang darami pa habang papalapit ang Pasko. At kabilang sa matumaas ang bilang mga senior citizen. Saksi, si Bernadette Reyes. Age knows no limits, pati sa paghahanap buhay. Gaya ni Lola Marilu na kahit 70 anyos na, abala sa kanyang maliit na karinderya. Para may income din, konti, ganun, para sa mga apo, anak. Kagaya nito, kikita ako. O di may pamasko ako sa mga apo ko. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nadagdagan ng 384,000 ang bilang ng mga senior citizen na nagtatrabaho o nagnenegosyo noong Setyembre kumpara sa parehas na panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa kanila nalilinya sa services sector. Yung mga seniors, workers na senior ay tumataas. Both in terms of numbers and in terms of percentage of workers. Nitong September, halos 50 milyong Pinoy ang may trabaho base sa tala ng Philippine Statistics Authority. 2 milyon yang mas marami kumpara sa parehong buwan noong 2023. Bumaba naman ang bilang ng walang trabaho, mas mababa kumpara noong Agosto. Bahagya namang tumaas ang bilang ng mga underemployed o nais magkaroon ng dagdag na oras sa trabaho. Gaya na lang ni Michelle na nag-overtime sa trabaho. Para may panggastos din po sa pandagdag gastos pang araw-araw. Kasi ang hirap po ngayon ng buhay. Ang good news, habang papalapit ang Pasko, maaaring makatulong ang ilang job openings sa retail sector tulad sa mall, groceries, restaurants at hotel. Magsisimula sa October yung mga bazaar, diba? Yung mga markets na may mga activities tayo. Ayon kay Labor Secretary Benny Laguesma, pagpapakita raw ang latest labor force survey na bumubuti ng economic conditions ng bansa. Prioridad daw nila ang makapaglikha ng kalidad na trabaho sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi.